Diyos ay may dalang, dakilang, gantimpala. Yun. Tandaan natin na ang pananampalataya, MO, pwedeng pag gumanon ako, next slide Okay. Yeah. Ang pananampalataya, okay, ulit-ulit, practice tayo. Ang pananampalataya, yan. Thank you. Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa pangako ng Diyos. Huwag kang tumingin doon sa problema mo. Huwag kang tumingin sa sitwasyon mo ngayon. Take the promises of the Lord. Dahil doon tayo dapat nakatuon. Faith is not based on circumstances, but on the promises of God. Amen? Sana maunawaan natin na ang reward ay hindi dahil sa tapang mo, hindi sa galing mo, hindi dahil confident ka, no, kundi dahil sa pagiging tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. You know, it's all God's faithfulness to His promises. Nothing more, nothing less. Wala ka sa picture, hindi ikaw ang bida. Siguro ikaw lang yung dumaan sa likod, naging extra. Pero ang dapat makita, maitaas sa buhay mo ay ang ating Panginoon. Ang pananampalataya, yung faith na meron ka ngayon ay bigay ng Panginoon. It's all about the grace of God. Kaya nararapat ka sa papuri. No? Nararapat lang na bigyan ng papuri ang ating Panginoon. No? Kaya dapat sa Kanya tayo magtitiwala. Put your trust in the Lord. Huwag sa iyong sarili. Kaya, can we say, I will put my trust in you alone. Can we say, I will put my trust in you alone, and I will not, again, and I will not, amen. Sabi natin, faith that brings reward. Okay? Faith that brings reward. Naku, pagka sinabing reward, attentive may reward daw. Attentive lahat Minsan, naaantok-antok ka na. Pero nung sinabing, meron pagpapala, uy, may reward. Uy. Attentive. Ayan tayo Ayan tayo Mahilig lang talaga tayo sa reward. Kamusta yung pananampalataya mo? Kumusta ba yung faith natin? No? Gusto natin rewards, pero wala namang pagsunod. Gusto natin yung favor ni Lord, pero wala namang pagtitiwala. Gusto natin yung provisions, pangangailangan namin, pero wala namang tunay na pagsuko sa Diyos. At karamihan, halos lahat, wala naman sigurong tatanggi, gusto nila pumunta sa heaven. Pero wala namang transformation sa buhay. Puro tayo lang ngal-ngal, no? Puro lang tayo salita. Ang dami nating sa buhay. Pero tignan mo yung buhay niya, walang transformation. Mga kapatid, you know what, madalas sa atin, lagi na lang tayo, puro lang tayo nag-filter sa picture natin. Filter ka ng filter sa picture, hindi ka makontento sa sarili mo, no? Filter dito, filter dyan. You know what? Minsan try mo namin i-filter yung faith mo. Lalo na bago ka gumawa ng mga decisions mo sa buhay, tanungin mo yung sarili mo, does this show my confidence in God o sa sarili ko lang? Kasi kung sa sarili mo lang, baka kailangan mo muna mag-pray muna. Madalas, kapag kalmado ang alon kasi, danger kasi nito, madalas kapag kakalmado ang alon, doon lang tayo confident maglayag. Doon tayo malakas magsabi ng, Lord, I trust in you. Kasi walang alon kalmado yung dagat.
masarap magkayak, masarap mamangka. Pero kapag kamaalon na, halos di mo na makita yung pampang na dadaungan mo dahil sa laki ng mga alon, can you still say, I have that faith in the Lord? O mas nananaig yung takot at pangamba? Mas nananaig yung pagdududa? Mas nakikita sa sarili mo yung kawalan ng pag-asa? Kapag may problema, huwag tayong yung tinatawag na escape mode. No? Sa trabaho, nahirapan ka, na-pressure ka, anong gagawin? Resign. No? I don't deserve this. Max. Pag na-pressure ka, ang dami pinapagawa ni boss, resign. Marami pang company pwedeng pala applyan. Hindi lang ikaw ang company. Wow. Okay. No? Kapag hindi na kaya ng problema, akala mo tapos na ang lahat, give up na. Quit. Mag-quit na tayo. Anong nangyari? Pag-quit mo, pag nag-give up ka, ito ka ngayon, depressed ako eh. Depressed. Tapos sasabihin na sa susunod na araw, nagtitik ako ng... Bakit? May anxiety ako eh. Gumamit ng anxiety ng depression. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng depression at anxiety? Ano ba pinagkaiba niyan? Mayroon pang worried. Alam niyo po ang ibig sabihin ng depression at saka ng anxiety? Alam niyo kung ano? Hindi? Mamaya lapit kayo sa akin, hindi discuss ko sa inyo. Pero, practice natin ito, ha? Pag dumating tayo sa mga ganitong pagkakataon sa buhay natin, i-practice natin itong kagawian na to. Pagka dumating tayo dyan, just mag-pause muna tayo. Manatili tayong kalmado. Pause. And then, you pray. You pray. And then, you proceed again. Problema ako, pastor. Pause ka muna. Manatili ka sa Panginoon. And you pray. And then you proceed again. Unti-unti, dahan-dahan. No? Ang bata naman hindi naman yan biglang nung pagkaluwal niyan lumakad na agad yan. Yan, naintindihan natin may proseso. Pero unti-unti, andun ang patnubay ng ating Panginoon. Ang mahalaga dito mga kapatid, do not give up. Huwag kang susuko. Can you tell to your katabi, do not give up. Yan. Amen. You see, faith is tested by time and trials. Kaya pagka sinabing, who wants rewards? Sino may gusto ng rewards? Tandaan natin, okay? Tandaan po natin na ang gantimpala ay para lang sa mga nagpapatuloy. Yung reward, para lang sa mga hindi sumusuko. Kaya if you want that reward, do not give up, kapatid. Amen? Sabi nga ni Ninong Melvin, sabay camera. Naks, kala mo, ang daming camera. Isa lang pala, doon pala. Sabi nga ni Ninong Melvin, magpatuloy ka, kapatid. Do not give up. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Kuha ba? Magpatuloy ka, kapatid. Merry Christmas, Ninong. Berna, no? So, lumalabas na ba si Jose Marichan? Now, magkaliwanagan tayo mga kapatid. Anong reward ba ang gusto mo? I think that's a good question na may digest natin. We keep on saying reward. We keep on saying gantimpala. Pero the question is,
Ano ba, what reward do you really desire sa puso mo? Ito ba yung mga temporal blessings? You know, ang pinakamatibay na reward ay ang kaligtasan. Yung kapayapaan, yung buhay na walang hanggan. Yung corona ng buhay. Those are the rewards na dapat hinahangad natin sa ating buhay. Hindi yung mga temporal lang. Kaya minsan na-share ko about the life of Alexander the Great. No? Nung namatay siya, sabi niya, gusto ko pagka magbubuhat ng kanyang kabaong, yung mga mahuhusay na doktor. Tapos, gusto niya sa dadaanan papuntang libingan, nandun lahat ng kanyang salapi. Dadaanan. Tapos pagka libing sa kanya, gusto niya, yung kanyang kamay nakalabas, yung kanyang kamay doon sa coffin, sa kabaong. O, nagpapakita na kahit sinong magagaling na doktor, hindi kayang iligtas yung buhay ng tao. Nagpapakita doon na kahit na anong yaman mo, dami mo ng salapi, dadaanan mo lang yan sa daan, papuntang hukay. At sa huli, ipinapakita ng kamay na yon, na hanggang sa hukay, wala siyang madadala sa kanyang kamatayan. Open hand. Kaya nga, mga kapatid, do not desire mga bagay na temporal lang. Kundi, mag-desire tayo ng mga eternal blessings. Ang gantimpala ay hindi lamang ginhawa dito sa lupa, kundi ang crown of life na ibibigay sa atin ng Diyos sa hinaharap. Kung nakatuon ka lamang sa pansamantalang reward, madali kang manghihina, mapanghihinaan ng loob. Dahil wala kang kakontentuhan sa buhay. Sa totoo lang, true joy comes when we are content with God's blessing. Kaya hangarin mo sa Diyos, hangarin natin sa Diyos yung tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Para na meron tayong kakontentuhan. Kasi sabi ng John 4:14, ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw magpakailanman. Hindi na muling mauuhaw. But whoever drinks the water I give them will never thirst again. Kaya keep on longing for Jesus, mga kapatid. Siya lang yung makapagbibigay sa atin ng kakontentuhan sa buhay. Because His grace is sufficient to every one of us. Wala kang mahihiling, wala kang maitatanong, wala kang, mairereklamo sa Panginoon. Dahil sapat ang kanyang biyaya sa bawat anak ng ating Panginoon. Amen? Faith that brings reward. Number 2, it is the path. It is the path to promise. Sabi ng Hebrew 10:35, yan, it is the path to the promise, to promise. Sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang magawa ninyo ang kaloob ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ano yung ipinangako? Yung reward. So, ano daw dapat? Mag-persevere ka. So, ibig sabihin, perseverance is the path to promise. So, yung promise, to get that promise, yung reward na yon na pangako ng Panginoon, walang ibang dadaanan doon, kundi yung pintuan ng perseverance. Amen? Hindi ka pwedeng, sabi ko kagabi, hindi ka pwedeng mag-over the backward. Dadaan at dadaan tayo sa perseverance upang magawa ninyo ang kaloob ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Anchored in perseverance is the path to His promises. Hindi lang basta kumapit, kundi magpatuloy hanggang matapos ang laban. Kaya pagtsatsaga, pagtitiis. Ang tunay na pananampalataya ay hindi panandalian lamang. Pangmatagalan ito, mga kapatid. Katulad ng isang marathon, no, yung isang atleta sa marathon, hindi naman niya pag tumakbo isang lap lang.
o isang ano lang, no, isang ikot lang, kundi para tapusin niya yung buong karera. Sa ating spiritual life, hindi sapat na nag-umpisa o sa umpisa ka lang mainit, no, sa ministry. Hindi po pwedeng ganon. Dapat nananatili tayo o manatili tayo hanggang wakas. Pagdating sa ministry, dapat may consistency. Kasi committed ka sa Panginoon, hindi naman sa tao eh. No? Hindi po pwedeng sa ministry, sa una ka lang mainit. Of course, sa ministry, punong-puno dyan ng challenges. Paano mo i-juggle yung oras mo sa trabaho, sa pamilya mo, pagod ka na, tapos may ministry ka, may paglilingkod pa. Well, yeah, mahirap talaga. Kaya nga sabi natin, pagtsatsaga, pagtitiis. Hindi naman yan laging maganda. Nagsisale lang tayo ng yung alon ay kalmado. Kaya nga pagdating sa mga bagay na ito, lagi natin ipinapa-remind, pinapaalala sa mga manggagawa sa ministry na kapag ka nababurn out ka, napapagod ka na, wala kang ibang gagawin kundi keep your focus on Jesus. Tumingin ka sa Panginoon. Para maalala mo na kaya ang mga ginagawa mo na ito ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos ka naglilingkod. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi lamang yan sa ministry mo, maging sa family mo. Kapag nag-away na kayo ng iyong asawa, sa family mo, huwag yung asawang titignan mo. Sa Diyos ka tumingin. Lord, baguhin niyo po yung heart ko. Kasi hindi ko mababago yung heart ng asawa ko. So ako ang baguhin mo, Lord. Kayo ang magbago. If this is your will. Kapag ka sa trabaho, nagtaba-burn out ka na, no? Isipin mo, sa Diyos ka naglilingkod. No? Kahit yung mga trabaho natin in secular world, isipin natin in all, sabi nga ng Corinthians, no? Whether you eat or you drink, no? Ano sabi? Do it for the glory of God. Sa Diyos lahat. Kaya nga kung nagtatrabaho ka sa isang company in a secular world, gawin mo yan, yung trabaho mo, no? Yung mga responsibilities mo, hindi lamang sa company, kundi para sa Panginoon. Katulad ni Joseph, natatandaan niyo si Joseph? No? Kaya tumaas yung rango niya eh. Kasi ginagawa niyang lahat ng yon para sa Panginoon. O, kaya sino gusto ng promotion? Parang wala. O, increase na lang, wag ng promotion. Tandaan natin, pagka in-increasean ka, pati trabaho may increase. Okay? So, kapag sinimulan natin ang isang bagay, lalo na para sa Panginoon, dapat lang na may pagtitiis, may pagtsatsaga. Hindi sukatan ng tagumpay ang kung gaano mo kabilis na umpisahan yung bagay na ito, kundi kung paano ka nagpipersevere para tapusin yung laban na yon. It's not about how you started yung laban, kundi kung paano mo tatapusin yung laban. Success is not measured by how fast you start, but by how you persevere to finish. Sa ministry, ang Diyos ay hindi lang naghahanap ng magaling, kundi ang isang tapat na lingkod hanggang wakas. Sabi ko nga lagi, no? Sabi ko kanina, walang shortcut. Walang shortcut sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kadalasan, ang gusto natin lagi, instant noodles. Instant results. Puro instant. Sa totoo, plano ng Diyos na tayo ay dumaan sa proseso ng pagtitiis bago makarating sa katuparan. Kaya nga sinabi dito, di ba? Sapagkat kailangan ninyong magtiis. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. Kailangan nating dumaan sa pagtitiis. Let me remind you about perseverance once again.
that perseverance is the evidence. Ito yung ebidensya ng tunay na mananampalataya. Kung tunay ka mananampalataya, mayroong ebidensya. Alin? Yung perseverance, yung nagtitiis ka para sa Panginoon, yung pagtsatsaga mo. And para i-clear ko lang, yung perseverance, wala itong kinalaman sa kaligtasan. Okay? Kaya nga sabi natin, ebidensya na ikaw ay ligtas. It's the evidence that the Holy Spirit is with you. Hindi tayo nagpe-persevere para magkaroon ng kaligtasan, kundi dahil ligtas na tayo kay Kristo. At ang bunga nito ay ang pagtsatsaga hanggang wakas. No? Ang isang hindi mananampalataya ay hindi kaya magtiis at magtyaga. Sa totoo lang. Wala pong tao, or let's say, ang isang tao hindi niya kaya magtyaga, hindi niya kaya magtiis kung wala si Kristo. Kaya, hindi natin kaya magtiis kung wala ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kalakasan at katyagaan upang magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga yung mga nakakapagtiis, nakakapag-persevere, ay merong banal na Espiritu sa kanya. Huh? Tandaan natin, we cannot persevere on our own. We cannot persevere on our own. It is only through the Holy Spirit who gives us strength and endurance to keep following God. Wala. Sige. Yan. We cannot persevere on our own. It is only through the Holy Spirit who gives us the strength and endurance to keep following God. Tandaan po natin yan. Ang isang bagay na may kasamang pagtsatsaga, pagtitiis, sa huli, ang tagumpay ay may tunay na gantimpala. Kaya nga yung pagtitiis at pagtsatsaga ng mga contractor natin, di ba? Galing nila gumawa ng flood control. O di meron silang mga luxury cars. May yung payong binili. Tapos, you buy umbrella, may kasamang sasakyan. Di ba? Ang mahal ng umbrella na yun, Okay. So, hindi pa pwedeng walang tiyaga. Sabi nga, walang tiyaga, walang pag-asa. Tutuloy ka ba? Wag na. Napanood nyo naman na yun. Baka mag-walk out kayo. Okay. So, again, mga kapatid, wag po natin tignan ang malaking problema. Okay? Hindi ko naman sinasabi na ang problema natin maliliit. Of course, may mga malalaking problema. Okay? For us to be matured enough. May mga problemang malalaki. Pero ito po yun. Huwag mo muna titignan yung problemang napakalaki. No? Umpisan mo sa mga maliliit na hakbang para simulan. No? Mahakbang ng pananampalataya. Slowly but surely. Slowly but surely. Huwag mong isipin agad yung malaking journey. Huwag mong isipin na mula dito lalakarin mo hanggang Atlobola. Ay, ayoko na. Mag-jeep na lang ako. Magpapaano na lang ako. Huwag mo munang isipin yung layo. Ang problema sa atin, pagka nakita natin na malawot. Tapos, mapahali mo. Focus tayo o let's step forward kahit maliliit lang. No? Simulan natin sa mga ganon. Yung sa isang araw, step forward. Isang araw, step forward. Hindi naman yan minamadali. Kaya, let's just give it to the Lord. Huwag sa ating sariling kalakasan. No? Kaya, halimbawa, sabihin natin, today, I will obey God in my words, in actions. Anong dapat mong gawin ngayong umaga na to? So, sanayin natin yung sarili natin to celebrate small wins. Halimbawa, ang goal natin ay dumami pa tayo, no? Dumami pa tayo, maging 1,000 pa, maging 2,000 pa,
mahirap, no? Pero let's start in small ways, no? Mag-invite tayo ng isa. Celebrate. Salamat po, Panginoon. Meron tayong na-invite na isa. Kapag nakalampas ka na sa isang pagsubok ng may pananampalataya, then start na magpasalamat, maging grateful sa Panginoon. Meron tayong isang maliit na achievement sa ating buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Because yung maliit na bagay na yan, papunta yan sa reward, papunta yan sa gantimpala. Kasi tanda natin, yung pag nagpapasalamat natin, yung gratitude, ang gratitude ay isang masasabi nating gasolina sa perseverance. No? Gratitude is the fuel of perseverance. No? Nagtutulak sa atin to persevere. Kapag meron tayong grateful heart, lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Sa tuwing napapagod ka, tandaan, ang pagtitiis, ang daan tungo sa pangako. Perseverance is the path to His promises. Amen? Amen. So faith that brings reward, it is the path to promise. No? Tandaan natin lagi na ang dumaan tayo sa pagtitiis, this is the pathway to the promises of God. Kaya siguro sinabi ni James in James 1:2, no? Consider it pure joy, yung mga trials na yan. Maraming gagawin ng Panginoon sa buhay mo. And third, lastly, blessed is the one who endures trials. Sabi niyang James 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa panahon ng pagsubok, sapagkat kapag siya'y subok na, tatanggapin niya ang putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang pagsubok ay hindi aksidente, mga kapatid. Ito'y instrumento ng Diyos para palakasin ang ating pananampalataya. Paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng anchor ng Diyos kung walang trials? How are you going to be blessed if there's no endurance in your life? Tandaan po natin na hindi hangad ng Diyos na tayo ay pahirapan. Okay? Ngunit tayo ay patatagin at bigyan ng pagkakataon na maipakita yung ating katapatan sa ating Diyos. You see, ganun kabuti ang Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon para maipakita yung ating katapatan sa Kanya. Kasi wala namang sinabi ang Diyos na magkaroon tayo ng storm-free. No? Pero pangako ng ating Panginoon na sasamahan tayo sa lahat ng hakbangin natin sa ating buhay. Naroon ang Kanyang presensya, naroon ang kapayapaan, at ang pagliligtas sa gitna ng unos, mga kapatid. Kaya sabi ng John 16, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So sinasabi dito, talagang dadaan tayo sa pagsubok. Pero take heart, take courage, I have overcome the world. Kaya nga sabi ng Isaiah, dumaan man ako sa ilog, di ako. O, dumaan man ako sa apoy, di ako. Yan, ganda ng tono nyo, ha. Why? Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya nga tayo nagiging matapang kasi alam natin kasama natin ang Diyos. Di ba? Alam niyo yung illustration nung sabi ng isang maliit na layon sa mga hyenas, no? Miyaw siya ng miyaw. Tapos tawa ng tawa yung mga hyenas. Naku, isang lunun ko lang sa'yo, no? Maliit na leon. Tapos maya-maya, nung pag-ngiyaw niya, ngiyaw, nagtakbuhan lahat ng mga hyenas, nagkaribasan ng takbo. Akala ng maliit na leon na yon, natakot sila sa kanya. Hindi niya alam, nasa likod niya pala yung kanyang tatay na malaking leon. No? Kasama natin ang Diyos. You know what? Maalala ko yung sinabi ng Matthew na kapag dumating yung bagyo, hindi ka masisira because you are founded
on the rock, upon the rock. Natatandaan niyo yun? Na nag-build ng house. Hindi naman niya sinabi, hindi naman sinabi ng Panginoon. At kapag dumating, kung sakaling dumating or just in case dumating yung bagyo, no? Parang gano'n. Ang sinabi ng Panginoon, tiyak, may darating na bagyo. Kaya kailangan matatag ka. Kaya you have to put your foundation upon the rock. Kaya ibig sabihin, expect na natin to mga kapatid. Lahat naman tayo dito may pinagdadaanan, right? May iba-iba tayong pinagdadaanan. Pag titignan ko yung pinagdadaanan mo, kapatid, sasabihin ko lang sa'yo, mababa. Buti nga, ganyan lang sa'yo eh. We cannot say that. Because that person, hindi mo alam, mabigat yun para sa kanya. No? Akala mo minsan ang tao, pangiti-ngiti, pero may pinagdadaanan. But praise God, dahil may Diyos tayo na kaya nating gumiti, na meron tayong kapayapaan kahit dumadaan tayo sa pagsubok. Amen? Alam mo yung aalalahanin mo bukas, wala nang salo. Wala nang lagaya. Wala nang bigas. Pero nakakangiti ka pa rin. Why? Because meron kang, ang tinitignan mo yung pag-asa mo sa Panginoon. Lord, kung wala man kaming kakainin bukas, it's okay. Ang importante dito, kasama kita. Siguro naman, hindi kami mamamatay na hindi kumain ng isang araw. Kinabukasan ulit, wala ulit pagkain. Sa pagkainan, wala na namang maisasaing na bigas. Lord, it's okay. Hindi naman siguro ako mamamatay ng 2 araw na hindi ko makain. Tapos hindi mo napapansin, no? Yung katawan mo, nagiging fit na. Yung nagpapakamatay na sa gym, ikaw, parelax-relax ka lang, magkapareho kayo ng katawan. Yung pala, kalooban pala ng Panginoon, itadahit kita. Kasi kung bibigyan kita ng pagkain, ipoprovide ko yan, kain ka lang ng kain eh. You don't know how to control yourself anymore. Minsan gagamitin ng Panginoon yung trial na yon para bigyan ka ng magandang kalusugan. No? Pag nag-diet ka, maganda pala bibigay sa katawan mo. No? Ako po, nagbawas na ako ng kanin, sa totoo lang. Sa kutsara. Kagabi, anong kinain natin kagabi? Walang kanin, di ba? Lechon lang. Amen. Di ba? Pagka dumadating tayo sa mga ganitong bagay, we cannot just say to our seatmate, sa ating neighbor, sa ating kapatid, wala yung pa. Ako nga, mas matindi yung ano ko eh. We cannot say that because yung pinagdadaanan ng kapatid, hindi natin alam kung gaano kabigat yun sa kanya. Ang makapagbibigay lang yan para sa kanya ay ang Diyos pa rin. Baby, we can be pwede tayo maging tenga ng ating kapatid at may panalangin sila. Again, mga kapatid, walang pangako ang Panginoon ng storm-free life. Okay? But, ang pangako ng Panginoon is ito, to have a storm-proof faith. Meron tayong storm-proof. At yun yung pananampalataya natin na nakaangkla sa ating Panginoon. Ang totoo, you are blessed not because of the situation you are facing, mga kapatid. You are not blessed dahil sa mga pinagdadaanan mo ngayon, but because in Him, you will endure those trials in life. Hindi tayo blessed dahil masaya ang trials. No. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay naghihirap, hindi po, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na nakikita tayo naghihirap. We are blessed. Tayo ay blessed dahil kahit sa gitna ng trials, ginagamit ito ng Diyos para palakasin tayo at dalhin tayo sa katuparan ng Kanyang pangako. Sabi ng James 1:2, sabi nga natin, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sabi ni James, ang trial ay nagiging blessing dahil sa epekto nito sa atin.
Hindi yung trial talaga, kundi yung effect ng trials na makakaapekto sa ating paglago. That's the blessing. Because those blessings ay nagpo-produce ng endurance, nagpo-produce ng maturity, nagpo-produce ito ng to deepen our walk with God. Ang kakayahang magpatagumpay o mapagtagumpayan ng trials ay hindi galing sa atin, mga kapatid. Uulit-ulitin ko ito. Kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya tayo nagtatagumpay sa bawat pagsubok ng buhay. Kapag dumadaan ka sa pabigat na pagsubok, isipin mong ito ay pagkakataon para ikaw ay magbunga at makita sa buhay mo ang ebidensya ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Pagkakataon ito sa buhay mo. Kaya sinasabi natin, it is a blessing. Kaya nga sinasabi ni James, consider it pure joy kapag ka nakakaranas ka ng trials. Why? Again, sabi natin, this is the path to His promise. So pagka may trials, may perseverance. At kapag may perseverance, yung ating faith nakaangkla sa Panginoon, it will bring reward. Mga kapatid, let our Lord Jesus be your anchor in perseverance. Be blessed because the reward is on the way for those who truly endure trials. Sabi ng Habakuk, si Yahweh ang aking kalakasan, no? Yung kinakanta kanina. Eh, sabi ng Isaiah, binibigyan niya ng lakas ang mahihina at ang walang kaya ay pinalalakas. Kaya kung lagi mong i-take note yung Psalms 28:7. Sabi ng Psalms 28:7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. And I will not be moved. Sabi ni Darling Sheik. And I'll say, oh the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, my very present help in times of need. Mga kapatid, may your life anchored in perseverance. Faith that brings reward, perseverance that it is the path to promise, and blessed is the one who endures trials. Ang ating pag-asa ay nakaangkla hindi sa mundo kundi kay Kristo na siyang magbibigay o na siyang katatagan ng pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya sa gitna ng unos, mga kapatid, take courage. Be still. Huwag kang matakot. Bumangon muli. Magpatuloy sa laban ng pananampalataya. Dahil ang tunay na Kristiyano, yung totoong mananampalataya, mga kapatid, merong wisdom kung paano to magsisimula, kung paano niya to haharapin yung problema. At may wisdom kung paano ito tatapusin ng may katapatan sa tulong ng banal na Espiritu. No? Kaya magpatuloy tayo dahil papatnubayan tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Today, the Lord is calling us to possess courage and have the power to persevere. Manatili tayong maging tapat kay Kristo kahit sa gitna ng kahirapan. Mga kapatid, narinig natin ang ating pag-asa at lakas ay kay Kristo lamang. Again, hindi niya ipinangako na walang bagyo sa buhay natin, mga kapatid. Pero tiyak niya na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Kaya sa gitna ng unos, ang pinakamabuting gawin natin ay hindi lumaban sa sarili natin, sa ating sarili nating lakas, kundi manatili tayong nakatayo sa Kanyang pangako.
kahit pa dumaan tayo sa malalaki o malalakas na hangin, kahit bumuhos pa ang ulan, pipiliin nating manahan sa presensya ng Panginoon at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kaya today, can we all stand up? Again, my brothers and sisters, let us all be still in the hand of the Lord. Hello mga kapatid! Thank you for watching. Sana bless kayo sa message today. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi tayong updated sa ating video.